nag-react na po ito hong si Speaker Martin Romualdez po makabida dito ho sa ginawang pag-archive po makabida ng Senado sa articles of impeachment po. Sinabi po ni Speaker Romualdez po makabida na nagmadali daw ito hong Senado na mailibing ito hong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung tutuusin po makabida, yung kanila hong paghanda po makabida para ho may proseso ito hong articles of impeachment, umabot po ng halos 2 buwan po ito mga kabida. Ito, isang araw lang po mga kabida, pinatay na po ng Senado ito hong articles of impeachment po mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong balita mula sa The Manila Bulletin. Romualdez slams Senate's rush burial of VP Duterte impeachment complaints. Ayan. Ito pa. For House Speaker Martin Romualdez, the Senate's archiving of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte was simply put a rush burial. Ano po? Ang ibig sabihin po niya, minadali daw na mailibing po ito, mga kabida. Na hindi lamang po inantay po, mga kabida, ito hong sagot po ng Korte Suprema doon po sa kanilang motion for reconsideration. Alright? Alam naman po daw ng Senado po makabida na meron pa pong motion for reconsideration ito pong Kamara de Representantes at hindi pa po pinal ito hong naging desisyon po makabida ng Korte Suprema laban po dito sa articles of impeachment po mga kabida. Eto, tuloy po tayo. Let's be clear. Sabi po ni Romualdez, the filing of the complaint was not rush. What was rush, remarkably, was its burial, Romualdez said in a statement Thursday, August 7. On Wednesday night, the Senate upheld the motion to archive the House-initiated impeachment draft via nominal vote result of 19-4-1, yes, no, abstain. The movant, Senator Rodante Marcoleta, had originally wanted to dismiss the complaint outright, but it was amended in order to fit the Senate plenary rules. But Romualdez, like his House colleagues, seems to believe archive is synonymous with kill in this particular case. The ignominy of the Senate action wasn't lost on the leader of the House of Representatives. This moment will be remembered, and when it is, we hope it will be said that the House stood its ground, that we honored our constitutional duty, that we acted not for ourselves, but for the Filipino people, Romualdez said. We do not rise against Senate, we rise for the Republic, added the late 1st District Representative and Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD President. However, the case remains active based on the SC's own actions as far as the Speaker is concerned. The archive is, in effect, to bury the articles of impeachment, yet the ruling of the SC is not final. On August 5, the House of Representatives filed a motion for reconsideration. The court found our arguments serious enough to require the respondents, including the Vice President, to submit their comment. The case is active, explained Romualdez, a lawyer. Romualdez also responded to insinuation that mere politics were the behind of quest to place Vice President Duterte on trial before a Senate impeachment court. This was never about political maneuvering. It was about accountability, pananagutan, anchored on verified facts and sworn documents, he said. Yet, we have been met with personal attacks, sweeping accusations, and a narrative that seek to reduce a solemn constitutional duty into mere power play. That's not just unfair, it is dangerous. It undermines public trust in the very tools of democratic checks and balance,
he added. So yun po mga kabida, para bang mas minadali daw ito hong paglibing po ng impeachment complaint po, mga kabida, dyan po sa Senado kaysa dito ho sa pag-file po mga kabida ng impeachment complaint ng House, dyan po sa Senado po mga kabida. No? Alam naman po daw ng mga senador na hindi pa po pinal, mga kabida, at meron pa pong inaantay po na sagot ito hong Kamara mula sa Korte Suprema doon po sa kanila hong motion for reconsideration. Para po sa akin, ginampanan lang po ng mga senador mga kabida, ito hong kanila hong trabaho. Sinunod lang po nila ito hong desisyon po ng Korte Suprema na sinabi po na immediately executory po. Self-explanatory naman po ito hong immediately executory po mga kabida, na parte po ng desisyon po ng Korte Suprema. Paano po natin i-interpret po yan? Pag sinabi bang immediately executory, kailangan pong i-delay po natin? Antayin po natin yung final decision po ng SC, sana hindi na lang po nilagay po ng Korte Suprema po makabida. Ito hong immediately executory. Ang immediately, hindi naman po synonymous makabida doon po sa delay. Okay? Kabaliktaran po yun, mga kabida. Kagaya ho sa ginawa po ng House of Representatives, dito ho sa pag-file po ng articles of impeachment po mga kabida sa Senado. Ano bang ginawa po ng House? Kung susundan po natin mga kabida yung naging desisyon po ng Korte Suprema, okay, dinelay po nila ito hong pag-file po ng impeachment complaints dyan po sa Senado after 2 months pa po. Okay? Hindi po nila inaksyonan ang impeachment complaint na isinampa po makabida noong Disyembre. Alright? Diyan po sa House of Representatives. Kasi keso ang kanila hong argument po makabida, inaantay pa daw nila ito hong pang-apat na impeachment complaint. Diba? Sino mang nag-delay ho sa prosesong ito, diba? Ito hong House of Representatives. Tapos nabigla na lang po ang lahat po makabida noong Pebrero po may panibagong impeachment complaint ang isinampa po. At ito po ang ginawa po makabida para ho isampa sa Senado bilang articles of impeachment po mga kabida. Diba? Hindi ho pagmamadali yung ginawang pag-archive. Sa totoo lang po mga kabida, ginampanan lang po ng Senado yung utos po ng Korte Suprema na immediately executory. Saan ka po makakakita po mga kabida na immediately executory na pwede hong gawin po ng Senado kung kailan ho maglabas po ng desisyon ang SC? Alam naman po natin na matagal ho maglabas po ng desisyon ito pong Korte Suprema po mga kabida. So ano po yung essence doon ho sa immediately executory? Kung i-delay po mga kabida, yung action po ng Senado. Yan ang hindi po maiintindihan po mga kabida, ng mga kontra dito ho sa pag-archive po mga kabida, sa impeachment complaints dyan po sa Senado po. Kasi para bang kumbaga yung kanila hong paningin po mga kabida ay puro straight na lang. Hindi po pwede na tumingin po sila sa kabilang side, tapos dito sa kabilang side naman, kailangan strict lang po. Yun din yung mindset po ng mga kumontra po dito sa desisyon po ng Korte Suprema. Hindi po nila tiningnan na on the other hand pala, na tama yung ginawa po ng Senado. They are just following what the Supreme Court had said. Na immediately executory po, mga kabida. Tsaka kung magaling ka po mag-interpret po ng katagang immediately executory, mga kabida. Alam nyo kung ano yung synonymous po dyan? Wala na pong pag-asa po mga kabida, ang motion for reconsideration. Kasi kung meron pa pong pag-asa itong motion for reconsideration, sana hindi po nilagay po mga kabida ng Korte Suprema doon ho sa kanila hong desisyon declaring the articles of impeachment against the Vice President
mga kabida, na immediately executory. Saan ka po makakakita po na maglagay ka po ng immediately executory tapos after several weeks, baguhin mo yung naunang desisyon, ano? Okay? Baliktarin mo yon. So, paano na po? In-execute na po ng Senado, ito kung sinabi po ng Korte Suprema na immediately executory po, mga kabida, yung desisyon po, ano? Yung sinabi po ng Korte Suprema na wala hong jurisdiction, ito pong Senado dito ho sa impeachment case laban ho kay Vice President Sara Duterte. Does it make sense? No? It doesn't make sense, mga kabida. Ano po? No? Oh. So, yun po. Hindi po minadali ng Senado yung action po nila, kundi sinunod lang po nila. On the right place and the right time, yung decision po ng Korte Suprema. Ano po? Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Ano? Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please comment down. Just click the subscribe button, click the notification bell, para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.